Kagimbal-gimbal ang mga tagpo sa labas ng isang bahay sa barangay Lumbia, San Isidro, Cagayan de Oro City. Isang 2 taong gulang na batang lalaki ang natagpuang duguan sa labas ng kanilang bahay. Habang ang 4 na taong gulang nitong kapatid, tad-tad ng saksak at nag-aagaw buhay. Paano sinapit ng mga bata ang malagim na krimen? Gabi ng April 24, 2024. Anong ginawa mo? Isang reklamo ang nakarating sa San Isidro Municipal Police Station hinggil sa isang lalaki na nag-aamok umano sa kanilang barangay. May nag-report na may pananaga doon sa San Isidro, Barangay Lumbia. Kaya pumunta kami. Pare, ano problema natin? Pagdating sa nasabing lugar, natatnan ng mga pulis ang isang lalaki na iwinawasiwas ang hawak na itak. So, ang nakita nila doon, ang sabi nila, yung suspect na parang hindi siya mapakali ba sa ginawa niya. Pero mas ikinagulat ng mga responding pulis, 2 bata ang natatnan nilang nakahandusay at naliligo sa sarili nilang dugo. Ang 2 taong gulang na tinago namin sa pangalang Michael, agaw buhay sa labas ng kanilang bahay. Habang ang 4 taong gulang na si alias Geraldine, duguan at tad-tad ng saksak malapit sa hagdan ng bahay. Pagdating namin doon sa area po, yung biktima, yung 2 years old ay nagkaroon ng mga sugat sa katawan. Sige na, sir. Gusto ko na mamatay, sir. Malabo yan, pare. Hindi kami nagtrabaho para pumatay. Ano ba kasi ang nangyari? Maawa ka sa sarili mo, anak. Sumuko ka na. May hawak siyang itak na gusto pa niyang sugurin yung yung ama. Parang gusto niya pa niyang isama kasi naman wala na daw silbi yung buhay niya. Dili na kaya ito ng istoryahan. Isa ba? Kaya kung sa'yo problema ni mo, ito istoryahan. Ano ang motibo sa pag-aamok ng suspect? Makaligtas kaya ang 2 bata? Dalawang bata sa San Isidro, Cagayan de Oro City ang nag-aagaw buhay matapos pagsasaksakin sa kanilang bahay. Isang lalaki ang naabutan din ng mga pulis na nag-aamok sa labas ng bahay. Dinala na doon sa hospital ng Lumbia at yung suspect po, nakita natin doon na may hawak siyang itak. Sige na, sumama ka na sa amin. Kilala mo ako, pare. Pareho tayong taga rito. Mapagkakatiwalaan mo ko. Sige na, sumama ka na sa amin. Sa investigasyon ng mga pulis, ang suspect sa likod ng malagim na krimen Okay, dito tayo sa lugar kung saan nangyari yung pananaksak. Wala kayong muerta! walang iba kundi ang mismong ama ng mga bata na itinago namin sa pangalang Enoch. Ano ang dahilan at nagawa ni Enoch na pagsasaksakin ang kanyang mga anak? Nakausap ng Pinoy Crime Stories ang ina ng 2 batang biktima. Itinago namin siya sa pangalang Leia. Ayon kay Leia, taong 2018, nakakilala niya sa Cagayan de Oro City ang nooy binatang si Enoch. Isang opisyal ng barangay si Enoch. Sige. May problema. Sige na. Kaya, ako na dyan. Ay, hindi na kaya ko to. Sige na, kaya ko na. Sige, ako nang bubuhay. Pamumulot naman ng mga kahoy ang kinabubuhay ni Leia. Barangay O sige, tol. Ingat. Oh, nakitamang ko niya nga naluoy sa ako nga mura ko giyagit bitaw. Mura ko na kuan
Dayon kato dayon nga di ila-ila dayon ko niya dayon di Kaya mo ba? Oo. Medyo mabigat pala. Hanggang ang pagkakaibigan nauwi sa ligawan. Kaya ko to. Ang kanilang pagsasama nagbunga ng dalawang anak na sina Michael at Geraldine. mga kanang bata sir. Anak kong bata na bae ganay. Liwat man na siya ha. Tun laki na sa kuwatanan. Liwat. Enok yung mga bata ha, ikaw na bahala. Ayon kay Leia, mabait at mapagmahal na ama sa kanyang mga anak, si Enoch. Maasikaso rin sa bahay ang padre de pamilya. Gusto na siya na kadula siya tatag-hatag kwarta bitaw. Siyang puan, siyang anak, matag yang tingayo ang kanang anak bae, kusog na mangayo sa mga siyang kwarta. Siya tagay ko 20. Tagay ko 20 pa. Dahil ang laki rin pa, tagay ko 5 pa, pat ko ice, pat ko skin, candy lalanay, alalolo lando. Ato dayon, gay tagaan siyang papa, lagi palangga dayon. Mag-iingat ka ha. Ayon kay Leia, taong 2023 nang magdesisyon siya na mamasukan bilang isang kasambahay. Mamimiss kita. Sige na, malilate na ako. Baka kasi hindi ka na bumalik eh. Pagpapabebe yan, mamamasukan lang ako, bakit ako hindi babalik? Anak kong bana, sir, gana, anak ko nga lang, kung ano ng bata lang, gana narbaho ko, ang mga papakalat at bugas, anak ko. Sige, ingat ka. Yung mga bata ha? Sige. Ayon kay Leia, nung una ay maluwag sa loob na tinanggap ni Enoch ang kanyang desisyon. Pero ang pagkatrabaho niya pala ang magiging mitsa ng pagkasira ng kanilang pamilya. Tuloy mo! Ang kumain eh. Ano nga yan? Kain! Dahil si Enoch nagsimula raw maging bayolente. Buka mo yung bunganga mo! Ang kumain eh. Sige na, malilate na ako. Baka kasi hindi ka na bumalik eh. Pagpapabebe yan, mamamasukan lang ako, bakit ako hindi babalik? Sige, ingat ka. Yung mga bata ha? Sige. Ang dating masaya at payapang pamilya ni Leia Ang kumain eh. Ano nga yan? Pili mo yan. Pili mo! Pili mo! Kain! unti-unting nagkaroon ng lamat. Buka mo yung bunganga mo! Kumain ka! Hanggang nauwi sa malagim na trahedya. Ayon kay Leia, naging siloso raw ang kanyang mister mula nang mamasukan siya bilang kasambahay. Kwento pa ni Leia, nagsimula raw ang pagsiselos ni Enoch nang minsang umuwi siya kasama ang katrabaho nito na si Ray, hindi niya tunay na pangalan. Sino yung naghatid sa'yo? Kapit mo yan oh! Ana sa sir na siya ginom, mamunog sa kuha. Ana po nga, mamunog pang ka na po. Salaw po ni mo, nang sa sakay ka. Magmula noon, palagi na raw minamanmanan ni Enoch ang pagpasok at pag-uwi niya sa bahay. At kahit simpleng pagtatalo, nauuwi raw sa sakitan. Punalan ko niya kahoy sir, grabe naglagom na akong kilid na ko sir. Akong mugangin sir, naglantaw ra sa tabang sa kuha. Tiyaget yun ko, anak ko, tabangi ko ninyo. Buong akala ni Leia, ito na ang sukdulan ng galit ni Enoch. Go! Saan pupunta? Saan pupunta? Yan mo! Marso nitong taon, tuluyan na nagpaalam si Leia na uuwi muna siya sa bahay nila sa Misamis Oriental para makaiwas sa pag-aaway nilang mag-asawa. Sa pag-alis ni Leia, wala siyang kamalay-malay sa malagim na sasapitin ng kanyang mga anak. Kumuha niyo ako sa mga kay tatay! Wala kayo
15 araw pa lang mula nang umalis si Lea. Isang masamang balita ang gumulantang sa kanya. Kana sir ko ako sa hingoog, yung trabaho ko. Anak ko nga, ayan, nawag man akong bayaw nga. Uli na nga, imong anak, gipandunggab niya. Ayun, kato dahil na, hibalan ako nga na siya ko. Ito din niya, inakadali ko kauli. Ano nangyari? Nasaan si Enoch? Maabutan pa kayang buhay ni Lea ang kanyang 2 anak na nag-aagaw buhay sa ospital? Geraldine! Gabi ng April 24, 2024, nakarating kay Lea ang sinapit ng kanyang mga anak na sina Michael at Geraldine sa kamay mismo ng kanyang asawa na si Enoch. Mula Misamis Oriental, agad umuwi si Lea papuntang Cagayan de Oro. Ano nangyari? Nasaan si Enoch? Nasaan si Enoch? Ang ginawa niyo sa mga anak ko? Sa ospital, nakumpirma ni Lea ang kanyang kinatatakutan. Ang panganay niyang anak na si Geraldine nag-aagaw buhay. Habang ang bunsong anak na si Michael, inabutan niyang wala ng buhay. Sakitan ko sir, na-shock ko. Lah, hindi padamgo ko sa laki ba? Hindi na natulog ko. Ma, tabang ma. Ma, tabangi ko mag idunggab, pandunggab ni papa ma. Anak tumbay, taon ka ng bahay good. Ma, uli na ma guys papa na murag na buang. Anak siya. Naura din to sir. Nasakitan kong mayo kay. Ayon sa death certificate ng biktima, hypovolemic shock at acute blood loss dahil sa multiple stab wounds o mga saksak sa katawan ang ikinamatay ng bata. Ito yung 10 saksak na natamo ng bata yung 2 years old. Samantala, sa kabila ng mga pinsalang natamo, himalang nakaligtas sa tiyak na kapahamakan si Geraldine. Continue pa naman yung medication, yung treatment ng 4 years old na bata. Kwento ng stepmother ni Enoch na si Martha, mula nang umalis si Lea sa bahay nila, si Enoch na ang tumayong magulang sa 2 paslit. Katok mo si tatay. Tay. O Enoch, napadaan kayo. Tay, okay lang ho ba kung dito muna yung mga bata? Nasaan si Lea? Tay, nagkaroon kasi kami ng hindi pagkakaintindihan eh. Ayusin mo yan, anak. Kaya mo yan. Akin yung mga bata. Huwag magpapasakitin ng ulo ni tatay. Bye-bye. Kaya nga no, kana iyahang anak, dili na siya pabaya. Grabe na siyang todo suporta na siyang manak, ugod sa'y pangailangan siyang anak. Natingala lang may nga sa dakong kasayo na inana ang nahitabo, munang dili may katuo. Buong akala ng mga magulang ni Enoch, tanggap niya ang pag-alis ni Lea. Bago kasi tuluyang magpaalam si Lea, inabutan pa siya ni Enoch ng pera. Samis-samis na ako uuwi. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Bakit? Pupunta mo yung lalaki mo? Oo. May kinakasama na ako. Kaya pwede ba mo na akong kuluhin? Yan o. Pamasahin mo yung pauwi ng Misamis ha. Pabayaan mo na kami ng mga anak mo. Kaya na namin mabuhay nang wala ka. Nagpaalam daw to yung babae sa kanila. Sinabi na okay, ito yung 500 at wag mo na kaming intindihin. Okay naman kami. Yun pala sa loob ng ano niya, hindi na matanggap na naggawa ng babae. Pero makalipas ang ilang linggo, unti-unti raw nagbago ang ugali ni Enoch.
ginawa mo sa mga anak mo? Nag-aamok at halos nawawala sa sarili. Umalis ka dito! Tay! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Ganito ang sitwasyon ni Enoch nang abutan ng mga pulis sa labas ng kanilang bahay sa Cagayan de Oro City. Sa isang video mula sa Cagayan de Oro City Police Station 8, makikita ang patuloy na pag-aamok ni Enoch. Yan ba? Pare, ano problema natin? Dili na kaya ito na istoryahan. Isa ba? Ano ba kasi ang nangyari? Iniwan ako ng asawa ko. Itong mismong lugar na ito, hawak niya yung scene, itong plain sheet na to, ginawa niyang parang shield niya para hindi siya mahuli. Paano nga ba humantong sa ganitong tagpo ang kanilang pamilya? Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, napag-alaman na 3 araw nang hindi kumakain si Enoch. Dito pa. Hindi mo na lang. Sino yung kasama mo? Kapit mo yun oh! Samis-samis na ako uuwi. Ano ba hindi mo maintindihan doon? Ang daming lalaki mo? Oo! May kinakasama na ako. Eh, pwede ba muna akong guluhin? Prior ng insidente is uminom na ito ng packet yung liquor, pero hindi daw ito kumain ng almost 3 days. Kasi yung inutang nila na 10 kilong bigas ay hindi nabuksan, hindi na nasaing. Pa, pengin pera pambili ng hapunan. Ayon sa ama ni Enoch na si Mang Nato, napapabayaan na raw ni Enoch ang trabaho maging ang kanyang mga anak dahil sa matinding pag-iisip. Kaya ka iniwan ng asawa mo. Ilang araw ka nang uminom. Hindi ka pa rin pumapasok sa trabaho mo. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Nasaan si Michael? Michael! Tayo na sa bahay. Iwanan natin yung tatay nyo. Pahayag ni Mang Nato, sinundo niya sa bahay nila Enoch ang kanyang 2 apo para kumain. Mga po, dito tayo sa loob. Una, Pasok kayo doon. bakit kasama mo yung mga bata? Mamaya na ang tanong. Kainin mo na rin itong mga bata. Tangina pa raw sila nagugutom. O sige, maghugas na kayo ng kamay. Mga po, doon tayo sa banyo. Luto ako ng manok. Pagkatapos kong magluto, sinabihan ko ng kanyang ama na puntahan niya ang mga bata. Chang, O Enoch, sumabay ka na sa mga bata. Kumain ka na. hindi na, Chang. Sunduin ko lang yung mga anak ko, Chang. Para gutumin ulit? Enoch, hindi titigil ang mundo sa pag-alis ni Leia. Kung hindi ka naging mabuting asawa, magpakaama ka sa mga anak mo. Sige, Chang. Sa akong obserbasyon sa Yaha, nung araw ng Sunday, nagkausap kaming 2. Sabi ko sa kanya, naalagaan niya ang sarili niya. At umuo naman siya. Matino naman ang pag-iisip niya noon. Hindi nga namin maakalain na ganun ang mangyari. Taya! 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 Samahan niyo. Nang pauwi na sa kanilang bahay ang mag-aama, dito na posibleng naganap ang krimen. Samis-samis na ako uuwi. Ano ba hindi mo maintindihan doon? May kinakasama na ako. Eh, pwede ba muna akong guluhin? Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na naunang sinaksak ni Enoch ang bunsong anak na si Michael. Pinagmumuha niyo ako masama kay tatay! Wala kayong kwenta! Yung bata, yung dugo na nandun sa katawan niya is sa mga anak niya yun. Yung 2 years old. Kasi karga-karga niya yun. Sinubukan tumakbo ng isa pang anak ni Enoch na si Geraldine. Pero sa kasamaang palad, maging siya ay hindi nakaligtas sa kamay ng ama. Tapos sinaksak niya ng maraming beses.
Yung distance lang naman nung bahay nila doon sa pangyarihan talaga ng krimen is nandun sa mga 5 to 8 meters yung sa pangyayari. While may hawak siya na plain sheet, dala-dala din yan yung gunting at saka kutsilyo. At hinihiling niya sa amin dito mismo, sa lugar na to, na babarilin namin siya kahit isang bala lang. Pare, ano problema natin? Sir, barilin mo na lang ako, sir. Sige na, sir. Gusto ko na mamatay, sir. Malabo yan, pare. Hindi kami nagtrabaho para pumatay. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi naging madali ang pagpapasuko ng mga pulis kay Enoch. Sa puntong yun, pinakiusapan na rin siya ng kanyang mga kabarangay. Dili naman kaya ito na istoryahan. Isa ba? Kaya kung sa'yo problema ni mo, ito istoryahan. Minahon ka. Kung ano man yung problema mo, pag-usapan natin. Yung mga anak ko pagawad. Okay na sila. Dinala sa ospital. Mabuti pa, daling ka na rin namin sa ospital para magamot yung mga sugat mo. Yung ibang namin, nandoon na sa likod, sa likod ng bahay na yan, kusa naman siyang sumama sa amin. Nakaligtas si Geraldine, pero tuluyang binawian ng buhay si Michael. Nung una, palaisipan sa mga pulis kung ano ang motibo ng suspect sa krimen. Pero sa pag-usad ng investigasyon, lumalabas na matinding galit at selos ang ugat kung kaya nagawa ni Enoch na saktan ang mga anak. Ang iyang motibo is katorag yung extreme anger o emotionally distress. Kasong parricide at frustrated parricide ang isinampa laban sa suspect na si Enoch. Parricide kasi ito yung pagpatay sa yung ama mo, yung ina mo, yung anak mo. Ito yun, parricide yun. File natin sa 4 years old. Against sa suspect is frustrated parricide. Sakaling mapatunayan ng kasala, maharap siya sa habang buhay na pagkakakulong. Yung kaso po ngayon is nandun po sa piskalya, waiting po tayo sa resolution ni Fiskal para paglabas ng resolution, ma-file natin din ito sa korte. Nakapit ngayon sa Cagayan de Oro City Police Station 8 ang suspect na si Enoch. Gusto ko ngayon tawad sa personal lang. Yung anak ko. Kasi mahal ko yun. Okay. Pero para kay Leia, walang kapatawaran ang ginawang krimen ni Enoch. Ano sir, ko na kato niya gikuan niyang kuan sir nga gipugos niya gipatay niyang bata. Nga ko lang aron gikuan man yung bata nga luoy kayo. Anak ko sir nga anak ko lang. Ikaw lang kanang batong laki lang butan di kay na. Kung na magtigulang ta kana sila ra ba magkuan sa tuwa, matiman. Nito lang April 30, 2024, inihatid na sa huling hantungan ang batang si Michael. Day, sorry kay day nga pamayaan ta mo day dong. Wala naman ka sa akong kwandong. Nagpatay naman ka. Ampo lang kay gihapon ay nang kukuha na dong kay imong amahan, di naman ay kagawas. Ampo lang nato na sige Ginoo dong nga ito na ka sa langit dong, gikuha na ka sa ni Papa Jesus. Og day, maro na akong pasaylon ninyo day. Habang si Geraldine naman, nakalabas na ng ospital at patuloy na nagpapagaling kasama ang kanyang lolo Nato at lola Martha. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Leia na ang tao na dapat sana ay poprotekta at magmamahal sa kanyang mga anak ang siya pang naging dahilan ng kanilang kapahamakan. Maghilo man daw ang sugat na dulot ng krimen, mag-iiwan ito ng malalim na pilat sa kanilang pamilya. Kung mabiyatam ayo day dong, mula naman ka sa kuha dong. Di sakitan biya kay kudong. Di na ko kakita sa buwan na.
hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.